Mga aktibidad para sa 2024 National Peace Consciousness Month ating pag-uusapan kasama si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Presidential Assistant Wilben Mayor. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Dale at Asik Arnel at sa mga nanonood ng inyong palatuntunan na magandang tanghali po sa inyo lahat. Sir, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po ang tema ng selebrasyon ng Peace Month ngayong taon at tuwing kailan po ba ito ipinagdiriwang? Asik Dale, Asik Arnel, ang buwan ng Setyembre ay buwan ng kapayapaan. Ito po ay isang taunang pagdiriwang na nagsimula noong 2004 sa ilalim ng Presidential Proclamation 675 ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang Presidential Proclamation na nagdideklara sa buwan ng Setyembre bilang buwan ng kapayapaan o Peace Month. 2 dekada na po ang pinagdidiwang ang buwan ng kapayapaan at para sa taong ito po, 2024, ngayon ang tema natin ay Peace Month at 20 dahil 20 years na nga po nating sineselebrate ito. Bagong Pilipinas, Transforming Minds, Transforming Lives. At napakahalaga po ang temang ito dahil sa gitna ng pagpapatupad po ng pamahalaan sa prosesong pangkapayapaan ay mas kinakailangan po ang pagbabago sa isip o sa kaisipan o pananaw at sa buhay ng ating ng dating rebelde kasama po nila ang kanilang mga pamilya at ang komunidad. Asik Dale, Asik Arnel. Sir, ano naman po sa tingin ninyo ang dapat nating tutukan pa sa usaping pangkapayapaan na dapat nating pagnilayan ngayong selebrasyon ng buwan ng kapayapaan? Asik Arnel, siguro mahalaga ang pagtutukan natin ang tema ng proseso ng pangkapayapaan ngayong taong ito. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang sentro ng pagpapatupad o pag-implement ng kasunduan ng pangkapayapaan ay ang pagbabago ng kaisipan o pananaw at buhay ng ating mga dating rebelde. Sa ngayon po, ang pamahalaan through the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ay may pinapatupad po na 4 na peace agreements. Ito ay prosesong pangkapayapaan sa Moro National Liberation Front, sa Moro Islamic Liberation Front, sa Revolutionaryong Partido Manggagawa Pilipinas or Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade, at doon po sa Cordillera Budong Administration or CBA at Cordillera People's Liberation Army or CBA-CPLA. Marami na po mga rebelde ang nagbago ang buhay at sa ngayon po ay makikita po natin at nagpapatunay po na ang mga binibigay natin ang ating ini-implement at pinapatupad na prosesong pangkapayapaan ay nagbubunga na po sa ating mga kapatid na rebelde, Asik Arnel. Sir, ano naman po yung mga nakahandang aktibidad para sa buwan ng kapayapaan? Asik Dale, inumpisa natin ang buwan ng kapayapaan sa ringing o peace bell ceremony sa Quezon City Memorial Circle noong nakaraang linggo, noong September 1. At noong September 2 naman, formal natin itong binuksan ng kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes ang buwan ng kapayapaan sa Malacanang at dinaluhan to ng napakarami nating mga international peace partners, mga local government chief executives, mga governors po. At kasabay rin po dito ang paggunitan ng 28th anniversary ng Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Marami pa pong nakalinyang mga activities po ito dahil sa September 13 din po ay gugunitain natin yung SIPAT Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan noon at Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army or CBA-CPLA. May mga sumusunod din pong mga activities gaya po ng tinatawag nating kapistahan sa mga dito po sa Metro Manila at sa mga iba-ibang panig ng bansa. Meron tayong tinatawag na Peace Run o Run for Peace. Nagaganapin po yan sa Mall of Asia at inaanyayahan po natin yung mga health buff na sumali po dito at masaya po ito.
Meron din po tayong Gawad Kapayapaan na ito po ay binibigyan natin ng parangal yung mga nagbigay po ng contribution sa prosesong pangkapayapaan at pagpupugay sa mga namayapang mga peace champions. Kaya nga po ay inaanyayahan natin ang ating mga mamamayan na sumali po rito sa mga programa namin dito sa buong buwan ng Setyembre. Sir Wilben, ito po bang mga activities na ito ay bukas para sa publiko at paano naman po at saan maaring makipag-ugnayan ang ating mga kababayan na nais lumahok sa selebrasyon ng buwan ng kapayapaan? Yes, as a Colonel, open po ito sa ating mga mamamayan, mga sunod-sunod na mga activities natin. Kagaya po ng nabanggit ko po, yung kapistahan, meron po tayo dyan sa mga iba't ibang malls po dito sa Metro Manila. May mga peace education po tayo sa mga schools. At yung Run for Peace, Asik Arnel, Asik Dale, baka gusto nyo sumali, tumakbo tayo sa Mall of Asia. And then dito po sa Gawad Kapayapaan po, meron po tayo, yan po ang culmination usually. Ito po ang napakarami nating activity para dito sa buwan ng kapayapaan, Asik Arnel, Asik Dale. Sir, siguro po mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat, Asik Arnel, Asik Dale sa pagkakataon at iniimbitahan po namin ang ating mga kababayan na sumama at makiisa sa mga activities natin dito sa Peace Month. Makisali po tayo at makibahagi po dahil ang kapayapaan ay para sa bawat mamayang Pilipino at kasama natin lahat dito sa pag-igting ng kapayapaan sa buong bansa. Ang kapayapaan na hindi lamang po natin dapat ginugunita ng isang buwan lamang, kundi dapat po ay maging bahagi nito ng ating buhay. Ang prosesong pangkapayapaan ay hindi nakakamit ng isang araw, isang linggo, isang buwan lamang, kundi ito ay panghabang buhay. At lagi po nating alalahanin na ang mga adikain ay nakakamit hindi sa paggamit ng dahas o armas, kundi sa maayos na pag-uusap. Maraming salamat, Asik Arnel, Asik Dale, sa pag-imbita mo at sa pagkakataon dito sa inyong programang Bagong Pilipinas ngayon. At sa mga nanonood at sa mga kababayan po natin, magandang tanghali at kita-kits po tayo sa buwan ng kapayapaan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Presidential Assistant Wilben Mayor.